siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We'll keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Magandang morning Eastern Visayas, Pilipinas. Oras sa Philippine Standard Time, may ada na kita impunto alas 8 haaga. So ininaliwat Daisy Lalosa Bilizar and Radyo Pilipinas Borongan. Hapag mangulo ito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, kaupo nito na Didiha Technical Section, Hira Chief Tech Joy Policarpio, ngan Engineer Alquin Baldonido. Kami an mananagbalay hapan na huibis na nga edisyon hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Yan ang adlaw Marso 5, 2026. So habot nga iton malas summer na nga panahon. And good morning Eastern Visayas, ato niyo masasarigan ha mga notisya. An iusurok iton pinakabago nga mga panhitabo haatan rehiyon dinhi Eastern Visayas. Iga papadangat ha iyo pagburublig iton Presidential Communications Office pinaagyan tulo nga istasyon ng Radyo Pilipinas sa rehiyon. Particularly Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ngan sugod. Ngan inuupdan liwat kami hanamon mga magiging kasalagabay ha Philippine Information Agency. Ngan sugad man han DYDC han Visayas State University ha Baybay City. So kami magkakauro sa pagpahamtang ha iyo haton pinaka mapaso nga mga notisya. Di ka nga kahimtang iton panahon nga to pagtutok iton Mauricio nga Eastern Visayas Regional Athletic Meet 2026 sa Baybay City. So di ka nga isla iton summer lating and bilira na adi kami. Pagpahamtang haton katig-uban nga mga notisya nga gindadara ha iyo han gobyerno.
Ngan diro-diretso kita, no? Unahon ta pangumustahan ang sitwasyon ngan laray uluhan haton mga balita tika nga Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte nga pinamumunuan naman ni Sir Dudens Alaras. We're saying magandang morning kan Aljun Malot. Kumusta haton yung sitwasyon ngan headlines ang mga balita para yan ang adlaw Huwebes, March 5, 2026. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay nga aga Ati Daisy and ingon man sa ato nga mga kaubanan no diha sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Barongan ubos sa pagdumala sa atong station manager Ati Ruth Rivera Abunda. Likewise, sa line pa nato nga sister station ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog diin ato nga makauban Ati Charmaine Perito Balvez. Maayong buntag kanimo Ati Charmaine, and of course ingon man sa ato nga mga higala no diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog ubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. Ingon man sa kinatibugang puwersa sa Philippine Information Agency kan PIA diin matag Huwebes ato gyud nga makauban ang PIA Southern Leyte Sir Bong. Majong buntag diha kanimo no sa Dakbayan sa Maasin. And ingon man sa ato nga partner no nga station partikular sa academe ang Visayas State University kun VSU no diha sa Dakbayan sa Baybay ang DYDC-FM mayong buntag no, and sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw nining programang Good Morning Eastern Visayas sa Macau Sapa mayong buntag kaninyong tanan. Yes, maayong ato nga kabuntagon nati Daisy dinhi sa probinsya sa Southern Leyte sanglit nagpakita gyud sa iyang kahayag hingpit no si Haring Adlaw. So manindot ang pagsugat nining adlaw nga Huwebes, walay mga sinyales nga posible nga muuwan. Hopefully magsustinar ang naasoy nga panahon no kay kaliwa kanon karon ang mga activities mga higala ubay-ubay nga mga kalihukan. We have National Women's Month no, aduna poy Fire Prevention Month, ang National Rabies Awareness Month no, ubay-ubay nga mga kalihukan mga higala nining buwan sa Marso diin ang matag lokal nga panggamhanan nagkadaiya nga mga ahensya no, aduna gipang andam nga mga kalihukan sanglit ato kini nga pagasuportaan mga higala no kay again ang naasoy nga mga kalihukan mahinungdanon tagsa-tagsa niini adanogyoy rason no sa pagpahigayon sanglit atong ipakita ang ato nga pagsuporta pinaagi sa pagsalmot diha sa ato nga katilingban. Samtang update kita sa ato nga sugang nagitab no, ang Southern Leyte Electric Cooperative Console ko nagpasabot nga karong adlaw nagsugod karong alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon partikular nga maapektuhan ang ato nga mga konsumidores diha sa barangay An-an no sa lungsod sa Hinondayan. So mao kana ang nakaschedule ni ining adlaw nga Miyerkules. Peace and order situation Ati Daisy, Ati Charmaine, Ati Mikay, Sir Bong nagpabilin nga malinawon no ang Pacific Panaon area Sugod Bay dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Walay dagko nga mga paglapas sa balaod ang na-record sa kwerpo sa kapulisan. And update no gikan sa kining probinsya sa Southern Leyte partikular sa Southern Leyte Division sa nagpadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association kon Evra Amit ang Southern Leyte Division pinasubay sa pinakawahi no nga partial report nga gipagawa sa DepEd nakatungtong sa pangkalima no sa kasamtangan ang Southern Leyte Division mga higala human kini nakakuha og 8 golds no, 8 golds, 8 gihapon ka silver and 6 ka bronze medals, total 22 medals. Again currently no sa pinasubay sa pinakawahi nga report anaa sa pangkalima ang Southern Leyte Division, and of course nanguna ni ana ang Ormoc City Division mga higala. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod para nining adlaw nga Huwebes, Marso 5, tuig 2026. Sa uluhan sa ito nga mga balita mga higala, kalihukan sa pag-obserbar sa National Fire Prevention Month, gisugda na sa lungsod sa Sinago. Mga persons with disability sa lungsod sa Malitbog, nakadawat sa ilang social pension.
Aral programs students sa lungsod sa San Juan nakapahimulos sa outreach activity sa pampublikong tunghaan. O dugang panato nga balita, lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Maasin, nakabot ang high functional sa ADAC performance audit. Mga igala ka ng inyong atangan kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Aljon na pauna nga impormasyon nga sugad man naton paglatag ang headlines sa mga balita tika nga Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Nganyan nga mga oras nga to naman kita HDYDC hiton Visayas State University ngan makakausa naton ni Miss Micaela Gongora. Miss Micaela, magandang morning, kumusta? Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning, maupay na aga Ma'am Daisy and sa inyong mga kaubanan diya sa RP Borongan. Good morning as well to Ma'am Charmaine from RP Calbayog ug sa kinatibuk-ang puwersa sa inyong CBN ingon man diya kang Aljon sa RP Sugod. Good morning. And to Sir Bong Pedalino sa PIA Southern Leyte. Good morning, sir. And sa tanang nagpaminaw nato karon sa tibuok across Eastern Visayas no maparadyo man o internet radio ingon man sa mga live viewers no sa tong Facebook live. Yes, good morning. Happy Thursday mga higala and welcome nitong tulumanon na matagal sa 8 to balas 9 no ang Good Morning Eastern Visayas. Lainaw sa mga updates balita ang among ihatod kaninyo dinhi sa mga balita or kalampuan dinhi sa nagdaiyang dapit no sa sa Eastern Visayas. Sa hala sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong adlaw ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Yes, so galang sa itong mga pasiunang impormasyon. Oo mga higala, nagsugod kita sa update sa atong panahon. So sunny day gyud ta karon no, nagpakita gyud ang atong haring adlaw. Grabe ka init gyud no. And 25 degrees Celsius ang atong temperatura karon, pero real feel 27 degrees Celsius mga higala. Kinahanglan gid kita magdala og payong or protection sa init nga panahon kay sakit-sakit gyud siya sa panit no bisan early morning pa lang or basin karon pa lang ang mga takna. So mo na mga higala, sunny day ang atong kahimtang sa panahon diri sa Dakbayan sa Baybay. So maayo ra pod kay padayon gihapon no ang Evraa Meet 2026. And alang sa update lang po anak kabahin sa Evraa Meet 2026 no labi na sa atong Dakbayan sa Baybay. Ang atong Dakbayan sa Baybay or Baybay City Division ana sa ikaupat o rank 4 tingin adunay nakuha nga 11 ka gold medals, 9 ka silver medals, and 17 ka bronze medals. Total 37. So rank 4 ang atong Dakbayan sa Baybay. Oo, and nangunag hapon no ang Ormoc City. Ubay-ubay na gyud ang ilahang gold medals nga nakuha ana sa 63 gold medals. 59 ka silver and 33 ka bronze, so total 155 medals no. Rank 1 gapon sila and ikaduha na nga rank karon ang Leyte Division diin aduna nay nakabot nga 29 ka gold medals. 32 ka silver, 29 ka bronze. Ang total medals nila is ana sa 90. So rank 2 and rank 3 ang Tacloban City diin adunay 20 ka gold medals, 18 ka silver, 13 ka bronze, total of 51 medals. Moto rank 4 atong Dakbayan sa Baybay and rank 5 nakasulod ang atong Southern Leyte Division din adunay 8 gold medals sa gikaingon pa ni Aljon ganihan no. So mao ka mga higala ang pinaka latest nga overall medal tally. Partial and official result ni atong Marso 4 alas 7 sa gabi nga gipagawas sa Department of Education Region 8. O galang naman sa atong update sa kuryente. Nagpasabot ang atong LIECO 4 no nga tungod lagi sa global tensions, it may affect our supply sa kining oil supply and energy nga prices no. So giauhag ang mga konsumidor nga mahimong responsable sa paggamit sa enerhiya diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay no. Pinaagi sa pag-practice og energy efficiency everyday at kinahanglan nato paungon ang suga kung wala gigamit. I-unplug ang mga appliances to avoid standby consumption. Kinahanglan na maggamit og energy efficient LED lighting
maximize natural ventilation before using air conditioning, and atong likayan ang mga unnecessary screen time aron makasave kita og energy and resources kay basin wata kahibaw no nga basin na doon na nasaya pagsaka. So, pero karon wala pa nagpagawas ang LECO4 og any changes sa kining na ay bayranan sa kuryente. Nagpasabot lamang sila o nag-awhag laman nga mamahimo tang responsable nga konsumidor at i-practice ang energy efficiency everyday sa tungtag sa tag sa kapanimalay. Walay abiso gikan sa atong Baybay City Water District og sa atong peace and order situation or ang atong kapulisan sa Dakbayan sa Baybay nagpahibalo kabahin ining cybercrime prevention tips labi na sa with advent of technology or online nga mga transactions kinahanglan kita aktibo og atong or atong i-follow kini nga mga tips na or malikayan ang any krimen or ang pagkabiktima sa any nga krimen no. So dapat dili gyud ta mo click or mo visit og any suspicious nga website. Kinahanglan aduna tayo strong nga password sa atong mga accounts. Oo. And use secure online payment, dili ta basta-basta nga butang og money no sa atong unsa na diha nga mga online nga mga bangko baka nga walay dili sigurado no. And keep personal detail private, dili gyud nato i-share and check your private setting mga higala no. So mo na ang pipila lamang ka cybercrime prevention tips nga gipagawa sa atong PNP Baybay City. And doon na tayo manungdaan pahibalo from our Visayas State University Research Extension and Innovation extended mga higala kutob Marso 11 supposedly na end na diba ang kining nomination or search sa kining Ugmad awardees. So supposedly shortlisting na karon apan nag-extend na sab ang deadline kutob Marso 11 next week Wednesday. Para maka-nominate pag yun ang atong matag LGUs or bisan kinsa nga mag-uuma. Pwede makapili ini no. Ang sikin sa man to nga mga farmer fisher folks sa Rehiyon 8 nga adunay exceptional or adunay significant contribution sa atong agrikultura ug pangistaan. Diha sa summer no basin og adunay mga coconut farmers diha or LSAs no learning site kaya pipila pa lang gyud in fact sa search for outstanding coconut farmer wala pa gyud nominee. So basin aduna diha extended ang deadline kutob Marso 11 and scan lamang ninyo mga higala ang QR code nga na nakapost sa Facebook page sa VSU Research Extension and Innovation aron magiyahan kamo sa guidelines and criteria sa matag category niining search for Ugmad awardees. Ug mao kana ato mga pasiunang impormasyon, kalambuan updates gikan sa Dakbayan sa Baybay. Alang sa mga balita ang nakalap karong adlaw, Marso 5 2026, committees alang sa Farmers and Fisher Folks Day ug Ugmad 2026 sa ika-102 nga anibersaryo sa VSU. Hugot na ang pagpangandam. Upat ka proyekto sa infrastruktura sa VSU, opisyal na nga gi-turnover. Atang yang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright daw mga salamat. Han pauna nga impormasyon na Miss Micaela Gongora, handiway DC Visayas State University. Yan na diretso kita nga to Radyo Pilipinas Kalbayog. Makakaupod nato ni Miss Charmaine Perito Balvez. Magandang morning, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Daisy Vilizar and yes, good morning sa bugos ng pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning liwat sa tuwan usapang sister station, tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod, pinagikan Kuya Aljon Malot, and good morning sa bugos ng pwersa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning sa aton partner sa Akadim, tikang sa VSU, DYD's FM. Good morning Ate Mikay Gongora, and sa bugos ng pwersa sa DYDC sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gabrillo. And yes, good morning luwat sa aton igga si PCO, tikang naman sa PIA Southern Leyte, pinagikan Sir Bong Pedalino. And yes, good morning sa bugos ng pwersa sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento.
Okay, din naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod natin sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. Okay, so siyahan sa nga tanan, karagkabation sin Happy Women's Month. Sa tanan nga mga kabayan, of course, sa aton mga co-anchors kan dati Daisy kan Ate Mikay, oo. And syempre, oo, Happy Women's nga ni saring pa, we men. No? Italiwat ko no, nga mga kalakinan, ungay, sara Sir Bong, sara Kuya Aljon. Pero kini, actually ini nga phrase, kung natigam na niyo Ate Daisy, Kuya Aljon, is company kan Sir Tony. Nga, oo, we men kono ungay ang mga kalalakinan san pag-empower san mga kababayenan. So again, yes, Happy Women's Month sa aton nga tanan. Okay, update naman san pagtaga panahon dinhi sa Kalbayog. Okay, so sa pagkaya partly cloudy to sunny conditions an amon panahon dinhi sa Kalbayog. Amon temperatura naman sa 26 degrees Celsius. Feels like 29 degrees. Pinakahitaas sa 31 degrees. So around ini lunchtime. Paso ang panahon. Lowest at 22 degrees Celsius. So pahinumdum gihapon sa aton mga kasangkayan, mga namamati. Nagsusubaybay sa radyo sa aton live. Nga dire gihapon magdarasan aton proteksyon kontra sini nga init. San adlaw pagdara kita sin payong o kalo, labi kun magawas kita nga inom kita damo nga tubig, stay dehydrated permi para malikyan naton ini nga mga heat related nga mga illnesses. Update san pagtaga tubig, Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Ngano sa pang-update sa pagtaga kuryente naman o sa pang good news sa mga MCOs, wariluwat service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. Okay, para naman san mga laray uluhan dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, bag-o nga multipurpose building sa Arapison Elementary School na human na sa Samar 1st District Engineering Office. Santa Rita Samar ginpaparigon ang whole of nation approach ug andam para sa nakatalaan nga deklarasyon san bungto ilarom san stable internal peace and security condition. Bungto san katarman ginkilala nga highly functional LGU sa 2025 ADAC audit. Ngan LGU lawang, ginpaabot ang libre na chest x-ray ug TB screening sa komunidad. Detalye sa mga balita aton isusunod sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, damangat salamat Ms. Charmaine Perito Balvez sa ton pauna nga impormasyon tikang Radyo Pilipinas Kalbayog. Ganyan na, ngadto naman kita ha, Southern Leyte, pinaagi ton Philippine Information Agency, makakaupod nato ni Sir Bong Pidalino. Magandang morning, Sir Bong. Morning, Eastern Visayas. Majong buntag usap ni mo diha, Ma'am D.C. Bilasar sa DYES Burungan. Yun man sa itong mga kauban sa buhat sa maong sabihan. Maing buntag usab sa akong kapaysano, katagilalawigan, si Sir Aldon Malot, o sa atong mga kinakusgan dihang mga kauban sa buhat sa DYSL. Ingon man, good morning sa basic ayo karon sa Eastern Visayas nga city, ang Baybay City. Atong kauban diha si Ma'am Micaela Gongora. Ikapila ba to ng maasin, Ma'am? Maapil nimo sa imong lista ganiha? Ang Maasin City, ika-rank 12. Dunay usa ka gold medal, tulo ka silver, and duha ka bronze. Okay, salamat. Aring ka udsit mambuaw. Anyway, nagsige pa man eh. Yeah, sports lang. Walang personalan.
Anyway, may mundag sab diya sa Kalbayog sa Sibianan DYUC ni Ma'am Charmaine Perito Balves o sa atong mga kauban diya, mga kapisiyo. Sa atong mga naminaw karon sa bisan asang dapit sa kalibutan nga nagtan-aw sa Facebook o sa radyo, nga naminaw sa radyo dinhi sa Eastern Visayas, madumuntag kaninyong tanan. Tinotong giingon ni Ma'am Charmaine Balves kaniya nga women's man karon, pero dili ko na nag-discriminate sa mga kalalakian kay kung imong tanawon iyan namang gisugdan ang women na men, ang singular na woman na apoy man, laing pong sa mga kababayan female nagyapoy male, ang plural females males nagyapon, di ko na magkabuwag ba kay gani sumapa sa atong Biblia ang babae gikuha man kuno di sa bato gikuha sa gusok sa mga kalalakian. Wa kwa sa ulo aron mo dominar, wa kwa sa tiil aron tamak-tamakan, kundi gikuha sa kilid aron amumahon og panggaon, mahalon pagayon. Way labot naman tong usa nga mibiyay-biyay dito sa kauluhan nila nato to sa hisgutan. Anyway, we miss timingan po no. Panahon anang inita og mao na gyud iyang panahon kaya niya na malita sa summer month, pero pabor ba yan sa nagbuwad og mga isda, mga kanan napay masaka nga lubi. Ang dili lang kayo pabor kani atong mga linemen no sa suga kay magsaka-saka anang inita magdagit kanunay og tubig. Sa atong sitwasyon kuryente, kalos Ginoo diri sa dakbayan sa Masin way ka schedule, hopefully wala apan naa sa Malitbong area, sa Libagon area o sa giingon na St. Aljon ganiha sa Pacific no murag whole day karong adlaw. Sa atong kahimtang sa peace and order, hapsay gyapon generally peaceful, padayon ang atong mga kaigsuonan pabukod ang mga SLI state level o sana individuals o uban pa. Kaya lagi di mo gina sila muundang samtang napay kinabuhi bitaw. Unsa man ang negosyo nga di mo ginakabiya. Og arita sa atong gamayng trivia, magtataw na tawa maghatay og trivia. Kining bulan sa Marso, kanhi unang buwan kinis tuig og ipahinungod sa Ginoo sa kasamok o gubat. Kini natabo na tong tuig 150 BC, before 150 BC in fact. Sumala pa sa pinakakaraan nga kalendaryo sa Roma. So unang bulan yun sa tuig, pero kabuhan na po ang tuig na ito ngayon na. Unang hangtod ganoon na yung December, gikan man sa Latin nga December, ika na po. Ang September, ikasiyam, wanang Septem. Unya, ambot nga nung ilang man yung relate sa Roman God of War, kanang Diyos sa kagubot. Fast forward, gikan na itong 150 BC, hangtod ganoon, natuman ba yan eh? Kaya ang US, matunong magdudugmalso ng ilang pagsulong. Gawas lamang dito sa gubat sa Afghanistan. Natong Vietnam War, nagsugod March 8, 1965. Iraq, March 20, 2003. Sa Libya, March 19, 2011. Ang sa karon, US o Israel misulong sa Iran. Hapit mo malso ay. February 28, usa na lang kaadlaw ligas. March gyapon umbot ni Roman God of War gyud bulan sa Marso. Arita sa atong nagbinugto nga headline. By the way, manangin ko na na ako'y meeting sa City Tourism Council. Nagkahuman ako balita, una-una akong panamilit. Philippine Coast Guard mubansay sa mga lokal nga komunidad ubos sa I-Care nga program. Kini ang atangan sa atong mga suki gyud kayong tigpaminawan. Balik sa kadang bahay ning atong hoybison nga tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Sir Bong Pedalino hadton situation report upod naton headlines ang mga balita pati na aton amon inaabangan nga trivia. And ben ang mga kasangkayan naton na oras 25 minutos na nakalubayhan alas 8 haaga. Haamon naman sitwasyon didi ha Eastern Samar in malas summer na nga ito namon panahon didi masirak mapaso na ito na amon na aga. Waray na kami na eksperyensyahan nga pag-uran kag gabi. Nga napagtaga kuryente naman nako, adi kailangan naton magtipid kay may ada na mando ito na nga dahiton mga government offices nga mag-obserbar haton energy saving measures. Aton mga air conditioning unit dapat aton thermostat diri maubos sa 24 degrees Celsius. I-check ko daw today 19.
Okay. Na samtang Eastern Samar Electric Cooperative suportado iton panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para iton energy conservation habot nga iton hitatabo nga krisis sa Middle East. Ngan ha pagtagapasi orden sitwasyon ito na amon probinsya nagpapabilin nga mahimyang pero malang puson nga igin tikangan han Eastern Samar Police and Women's Month celebration kakulop nga adlaw. Ngan headlines ng mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw Huwebes, Marso 5, 2026. BFP Borongan City naglunsad han 2026 Fire Prevention Month, mga aktibidad iginlatag. Umintado nga presyo ug atrasado nga pag-deliver hiton bugas sa syudad han Borongan, hinungdan hiton pag-uminto hit presyo hit bugas sa syudad. Ngan Congressman Libanan nanawagan ng emergency powers para kan Presidente Marcos agod masuspender aton excise tax hanlana habot nga han krisis sa Middle East. So mga kasangkayan, pakiantabay haton na detalihan mga balita ipapadangat ha iyo hantaramdan. Good morning Eastern Visayas, kataliwan lahi na piranga pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Dear Kuya Aboy, di ba? Hello po, Yusek. Ako po si Gino, 32 years old, single and ready to mingle. Ay hindi, ready to settle down. Financially, ready na rin naman ako. Ang problema nga lang ay wala pa akong pakakasalan. Pero 3 months ago, meron ako nakilalang babae sa isang dating app. Si Vina. Base sa profile niya, 27 years old na siya at isang freelancer. Never kami nag-meet. Pero kahit sa pictures ko lang siya nakita, alam ko, siya na ang the one. Kapag may gusto siyang kainin, papadeliver kagad ako. Nung nag-request siya na padalang ko siya ng budget para sa kanilang bakasyong magkakaibigan, nagpadala ako ng 10,000 dahil gusto kong mag-enjoy siya dahil pagod na daw siya sa pagtatrabaho. Pero ni isang beses, hindi man lang siya nag-update. After 1 week, hindi ko na nakakausap si Vina. Problemado pala siya at naghahanap ng trabaho para sa tuition fee ng kapatid niya. Nag-insist ako na tumulong. Hiningi ko ang bank details ng school para mabayaran ko ito. Pero nag-insist si Vina na sa kanya ko lang daw ito ipadala. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, sa naton oras mga kasangkayan, mayada na kita 30 minuto sa nakalubayhan alas 8 haaga ngan inilagi hapon ni Daisy Lalosa Bilizar Tonio Kaupod. Hataramdan, good morning Eastern Visayas ngan syempre na aton liwat mga taga Philippine Information Agency aton sister stations ngan sugod man aton DYDC. Ngan yan ang mga oras kadtuon tanha detalyahan mga balita. Unahon tangahaw aton Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte, Aljun Malot Otro, magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat Ate Daisy and sa makausapama yung buntag diha kanimo. Una sa ato nga mga balita, mga kaigsunan, mga persons with disability kon PWD sa Malitbog Southern Leyte nakadawat sila nga social pension. Ang detalye hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malampusong gipahigayon ang pagapod-apod sa social pension alang sa 175 ka mga persons with disabilities kon PWDs sa lungsod sa Malitbog dili pa lamang dugay. Ang mga inisyatibo gipasiugdahan sa provincial government pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office isip kabahin sa padayong programa sa kagamhanan sa pag-atiman sa sektor nga dunay mga kakulang. Ang nadawat sa mga beneficiaries mao ang financial assistance nga nagkantidad og 3,000 pesos,
nga dako nagikatabang alang silang inadlaw-adlaw nga panginahanglan o gatambal. Dugang paniana nakadawat usab sila food packs nga dunay sulod nga 5 ka kilo nga di kalidad nga bugas, siyam kalata sa canned goods ug bottled water. Sumala pa sa PSWDO kini nga hinabang nagtumong sa pagpaminos sa kabugat sa panginabuhi sa mga PWD o pagsiguro nga mabati nila ang presensya sa pagtagad sa gobyerno. Mapasarmatan usab ang mga residente sa Malitbog sa mga programa dungan sa panginaot nga magpadayon ang susama nga mga lakang nga naghatag og kahayag o kahupayan sa ilang kahimtang. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Miss Micaela. Yes, good morning. And sa laing balita gikan sa VSU DY DCFM, committees alang sa Farmers and Fisher Folks Day ug Ugmad 2026 sa ikasintudos nga anibersaryo sa VSU, hugot na ang pagpangandam. Ani ang detalye sa akong report. Hugot na ang pagpangandam sa nagdaiyang committees alang sa Farmers and Fisher Folks Day kon FFT ug Ugmad 2026 sa ikasintudos nga anibersaryo sa Visayas State University karong maabot nga bulan sa Abril ning kasamtangang tuig. Ubos sa gipagawas nga OP Memorandum No. 270, formal nga gitukod ang nagkalain-laing komitiba aron maoy mopahiluna og manguna sa nagadaiyang aktibidades atul sa FFT o gaaron masiguro ang kalampusan sa selebrasyon. Ang iyang masayran nga tumong sa FFD og Ugmad 2026 nga mahatagan og pag-ila ang mga mag-uuma og mangingisda sa ilang dakong papel sa kalambuan sa agrikultura ug pangisdaan sa Rehiyon 8. Dugang pa ang maong kalihukan mamahimong usa ka higayon sa pagpasundayag sa mga teknolohiya, produkto ug serbisyo sa universidad alang sa komunidad ilabi na sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Nunot nini nagpahigayon og meeting ang Extension Office kagahapon Marso 4 sa Ovpre Breakout Room 2 aron hisgutan ang update sa mga preparasyon, mga detalye ug koordinasyon sa maong kalihukan ug mga hagit nga kasamtanga nga nasinati aron mahatagan kini og solusyon sa dili pa ang actual nga event. Ang maong meeting kitambungan sa nakadaiyang miyembro sa komitiba aron ma-finalize ang mga plano, schedule ug mga responsibilidad sa matag grupo aron masiguro ang usa ka malampuson ug makahuluganon nga selebrasyon sa Farmers and Fisher Folks Day ug Ugmad 2026. Giawag usab sa Extension Office sa VSU ang mga mag-uuma nga moatender sa maong kalihukan ug magparehistro pinaagi sa pagkoordinar sa Agriculture Office sa matag LGU. Gilauman sa VSU nga pinaagi sa maong kalihukan, mas mapaligon pa ang panag-uban tali sa universidad ug sa mga mag-uuma ug mangingisda sa komunidad ug mapalapdan pa ang paghatag og technical nga suporta ug kahibalo alang sa malungtarong kalampuan. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, bag-o nga multipurpose building sa Arapison Elementary School na human na sa Samar 1st District Engineering Office. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Nahuman na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang konstruksyon sa usa nga multipurpose building sa Arapison Elementary School sa bungto sa Santa Margarita, Samar nga ginpondohan ilarom sa General Appropriations Act o GAA para sa fiscal year 2025 nga may kantidad nga 4.9 million pesos. Ang bag-o nga struktura usa nga 270 square meter nga covered court nga may konkreto nga mga bangko ug salog ato pintura nga lighting fixtures. Sa pagkayana, aktibo na nga gingagamit sa eskwelahan ang istruktura para sa magkadurodilain nga aktibidad sugad sa selebrasyon sa mga programa, meeting, graduation rites ngan mga sports events. Dugang pa, may danasirasan mas haluag ngan talwas nga lugar para makagdumara ang mga estudyante sa mga aktibidad samtang nababantayan sirasan mga magturutdo tungod nga adton ini sa sulod sa eskwelahan.
dako ang bulig sa bag-o nga pasilidad sa mga estudyante, magturutdongan sa komunidad, tungod kay mas haluag, mas komportable, ngan mas talwas na ang era pagkatitirok. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin gikan diri sa Dakbayan sa Maasin, giduso karon sa Philippine Coast Guard ang tinguha nga bansayon ang mga katawhan aron mamahimong andam sa kanunay sa bisan unsa mang emerhensya o mga panghitabo, kalamidad o katalagman nga mahimong moabot sa ilang mga dapit. Ang pagpakiglambigit sa mga molupyo sa mga kabarangayan, himoon pinaagi sa iCare nga ang buot ipasabot, Intensified Community Awareness Response Enforcement, programa nga gisugdan sa miaging tuig. Sumala pa ni Lieutenant Junior Grade Walter Leal, Station Commander sa Coast Guard, Southern Leyte. Ang iCare nga kalihukan at imanon sa Coast Guard agigdugang sa naanda na nila nga mga gimbuhaton sama sa pagpatuman sa maritime safety, marine environment protection o maritime law enforcement, si Leal miingon. Sa kapihan sa PIA pagkahuybes, diin siya mao ang guest. Gibutyag ni Leal nga aduna nay tulo ka mga local government units ang nagpadayag nagsuporta aron ipailaw ang ilang mga katawhan sa iCare training. O kini mao ang mga lungsod sa St. Bernard, Liloan o ang Dakbayan sa Maasin. Lakip sa iCare People Empowerment Trainings mao ang water safety and survival, basic life support, search and rescue techniques, oil spill response, disaster preparedness o contingency planning. Gidugang pa na ni Leal pagingon nga ang mga individual nga makahuman sa mga iCare trainings mamahimong kaabag na unya sa Coast Guard isip ilang mga force multipliers o pagkatawgo na sila nga mga barangay maritime unseen responders. Gikan diri sa PIA Southern Leyte og sa ako nang gingon kagniha nga anila una ko kutob kay tambo mag-og City Tourism Council meeting sa City Hall. Sa ngalan sa among regional head, Rian Arinto, o sa kinatibuk ang mga personnel sa PIA, kini si Bong Pidalino magpasalamat sa inyong pagtanag, pagpaminaw, madyong buntag kanatong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bueno natin oras, mayada na kita 39 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga ansyahan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para inangadlaw Huwebes Marso 5, 2026. Bureau of Fire Protection Borongan City naglunsad han 2026 Fire Prevention Month, mga aktibidad iginlatag. Ang detalyahan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Formal nga ginlunsad han Bureau of Fire Protection Borongan City ang pagtigaman han 2026 Fire Prevention Month na may tema nga sa pag-iwas ng sunog hindi ka nag-iisa upod ang paglatag han mga aktibidad para han bugos nga bulan han Marso. Hapakikimagraw han Radyo Pilipinas iginpahayag ni Fire Inspector Jason Pelongo, Acting City Fire Marshal han Borongan City Fire Station nga nakasentro ang mga buruhaton hapagpauswag han kahibarohan komunidad may tungod ha paglikay ngan pagbaton han sunog. Gintikangan ang selebrasyon han Marso 1, pinaagihan misa nga ginpangunahan ni Bishop Crispin Varquez han Diocese of Borongan. Ngan sinundan hin motorcade hapalibot han poblasyon. Gintambungan inihan magkaiba-iba nga ahensya sugad ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, Eastern Samar State University, ngan mga pribado nga stakeholders nga nagpahayag han ira suporta hag kampanyahin fire safe nga komunidad. Hasyahan nga simana pagdudumaraon ang fire drill sa high density occupancies ngan makikiusa ha fun run han Philippine Army para ha fire
fire safety awareness. Ay kaduha nga semana may open house sa BFP Borongan nga abrido ha publiko upod ang pag-imbitarhin mga estudyante tikang haduha nga eskwelahan. May dalawat poster making, essay writing and quiz B ngan mga madaog masag ka regional level. Nakalinya gihapon ang tree planting, coastal cleanup drive, fire exhibit ngan gift giving para ha persons deprived of liberty ha Borongan City District Jail. Usan highlights ang Regional Fire Olympics nga may representante ang Borongan City ha industrial category pinaagihan Isamelco. Sumalakan Pilonggo, 5 insidente in sunog ang nahitala han 2025. 2 ha may dolong ang 3 ha Borongan City. Nga tanan ha residential areas, ngan kadaman electrical related, ngan unattended storage in Copra. Yan ang tuig waray pa nahipatik nga insidente in sunog ang syudad. May daupat nga serviceable fire trucks, ngan sa nga ambulance ang syudad. Bastante ini ha population ratio, nga 20,000 katao kada isa nga fire truck. Bisan pa man, may da mga hagrayo nga lugar nga nakakaapekto ha target nga 7-minute response time. Usahan ginkikita nga problema ang kakulangan hinigo nga supply hin tubig ha iba nga fire hydrants. Samtang ginpahinumdom ni FO3 Wilbur Elvin Nebrida ngan FO2 Reggie Adonis sa Fabli ang publiko nga siguraduhon nga tuhay ang electrical wiring, likayan ang overloading han saksakan, diri bayaan ang may gindagatan nga kandila o tuunan ngan bantayan ang paghimusan madali maglarab nga materyales. Importante liwat ang pagkamayada fire extinguisher na balay, pagtakda hin family evacuation plan ngan diretso pagtawag ha fire hotline kung may insidente sunog imbis nga mag-live sa social media o tumapod nga may iba nga magpapahibaro. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nato nga balita, mga kalihukan sa pag-obserbar sa National Fire Prevention Month sa lungsod sa Silago, gisugda na para sa kompletong detalye. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga gilusad ang kalihukan sa pag-obserbar sa National Fire Prevention Month sa Silago, Southern Leyte. Nasara nga giablihan kini pinagi sa usa ka motorcade nga gipaunahan sa Silago Fire Station. Gilibot sa kabomberohan ang mga barangay sa Silago aron ipahibawo sa katawhan ang kamahinungdanon sa paglikay sa sunog ug pagpaligon sa kahibawo sa komunidad kabahin sa fire safety. Niduyog sa mga kalihukan ng mga personahe sa Silago Municipal Police Station, Rural Health Unit ug Philippine Coast Guard Silago nga nagpakita sa iniusang paningkamot nga mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan sa katawhan. Nang hinaot ang kabomberohan nga pinaagi sa mga tinuig nga aktibidad, mapaligon pa ang kultura sa kaandam ug paglikay sa sunog sa tibok Silago. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas sa Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang upat ka proyekto sa infrastruktura sa VSU, opisyal na nga gi-turnover. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Pagkamahinungdanong kalampusan ang naabot sa Visayas State University kun VSU. Human opisyal nga gi-turn over ang upat ka proyekto sa infrastruktura niadtong Lunes, Marso 2 ning kasamtangang tuig. Lakip sa mga natapos nga proyekto ang enhancement of the Department of Mechanical Engineering Teaching Learning Facilities, improvement of the production and post-harvest facility, padulong sa good agricultural practices kun GAP o organic certification, renovation sa Department of Arts, Languages and Literature kun DAL o Department of Philosophy and Social Sciences kun DPSS o ang extension sa USO office building. Ang pagpaayo sa pasilidad sa Department of Mechanical Engineering gitumong aron mapaligon ang hands-on nga pagtudlo o paghatag og mas maayong kahimanan alang sa mga estudyante. Samtang ang pagpalambo sa production o post-harvest facility, ginauman nga makatabang sa paningkamot sa universidad, padulong sa GAP ug organic certification nga magpasiugda sa malungtaron og dekalidad nga pamaagi sa agrikultura. Ang renovasyon sa Department of Arts, Languages and Literature kun DAL o Department of Philosophy and Social Sciences kun DPSS naghatag og mas komportable og epesyenteng lugar trabahuan alang sa mga magtutudlo, kawani og estudyante. Samtang ang extension sa USO office building nagpalapad sa espasyo sa pagserbisyo aron mas matubag ang nagkadaghang panginahanglan sa komunidad sa mga VISCAN.
Sumala sa administrasyon, kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa VSU sa paghimo og mas maayong palibot alang sa pagkat-on, pagtrabaho ug pag-alagad. Gilauman nga mga pagpaayo magdala og dugang kaharuhay, kahusayan ug mas daghang oportunidad alang sa tanang miyembro sa komunidad sa universidad. Gikan sa VSU DYDC FM, Bloody Kayonda. Good morning, Eastern Visayas. Good Daghang salamat, morning, Lodi Kayunda. Eastern Visayas. Santa Rita Samar ginpaparigon ang whole of nation approach ug andam para sa nakatalaan nga deklarasyon san bungto ilarom san SIPSC. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginpaparigon san bungto san Santa Rita Samar ang whole of nation approach sa peace building efforts durante san ginbuhat nga first quarter Municipal Peace and Order Council meeting ginpahayag san Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang era kaandaman nga igduso ang nakatalaan nga deklarasyon sa bungto ilarom san stable internal peace and security condition SIPSC. Base sa report sa 63rd Infantry Innovator Battalion, waray na aktibo nga impluwensya sa armado nga grupo sa bungto ug padayon nga nagluluya ang mga support networks. Gintagan doon liwat nga ang kalampusan sa seguridad ang kinahanglan suportaran dirila san militar ug pulisya kundi santuhay, inklusibo ug responsive nga gobyerno pinaagi san whole of nation approach ang magiging deklarasyon san SIPSC sa Santa Rita ang magseserbe nga simbolo san karig-on san komunidad pagburbligay san iba-ibang ahensya ug determinasyon san gobyerno nga maundang na ang armado nga mga samok ug magtindog san usa nga kabubuwason nga puno san oportunidad ug kahimyangan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang halay naman nga balita, nahikahin Radyo Pilipinas sa Borongan, umintado nga presyo ug atrasado nga pag-deliver hiton bugas sa syudadhan Borongan, hinungdan hiton pag-uminto it presyo hit bugas sa syudad. Ang detalyehan report ikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Haginto naman ang Borongan City Agriculture Office nga regular nga pagmamonitor hit retail prices hit agri-fishery commodities sa wadid bagas, a public supermarket han syudad nagimbuhat ang agan Merkules Marso 4 inakita ang pag-umento ang presyo ang bagas. Ang sambulawan nga regular milled rice ang pinakaibuban presyo nga tag 30 pesos ang kada kilo, samtang ang pinakaitaas ang presyo ang tapel nga pilit o glutinous rice nga tag 130 pesos ang presyo kada kilo. Ang presyon kada sako hantag 50 kilos nga bugas inaada 2,700 nga da 2,800 pesos ang presyo depende hit klase bugas. Base ang mga retailer ang rason ang pag-umintot presyo han ira ginbabalid siya nga bugas tungod nga nag-uminto liwat ang presyo ini tikanghan mga supplier han bugas. Ginsabi pa nira nga naglabay nga semana waray daw makaka-deliver hin bugas ang ira suppliers nga nan Martes Marso 3 inabot ang ira gimpalit nga bugas. Ungarapahan mga rice retailers nga magpadayon unta iton regular ngan bastante nga supply hit bugas ha syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat na report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Dugang parato nga kalambuan, Aral Program students sa lungsod sa San Juan nakapahimos sa outreach activities sa pampublikong tunghaan. Ano detalye sa report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nakapahimo sa mga estudyante sa aral program sa usa ka outreach activity nga gipaygayon sa San Juan National High School din gipasiugda ang tema nga Healthy Children, Strong Community. Ang kalihukan sa ka-feeding program nga gitumong aron masuportahan ang nutrisyon o kayuhan sa mga kabataan nga kabahin sa maong programa. Gipangunahan ang inisyatibo sa Filipino Club uban ang koordinasyon sa Filipino English Departments. Gipaygayon ang mga aktibidad sa covered court sa eskwelahan niadtong Pebrero 27 di nakikiusa ang mga magtutudlo o estudyante sa paghatag og suporta sa mga benepisyaryo.
Pinaagi din igipakita sa mga pampublikong tunggaan ang padayon nga paningkamot sa pagpaligod sa kahimsog sa kabatanunan ug sa pagtukod og mas ligoon nga komunidad pinaagi sa edukasyon ug pag-alagad. Balita gikan sa lungsod sa San Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Bungto, San Catarman, ginkilala nga highly functional LGU sa 2025 ADAC audit. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala ang Bungto San Catarman Northern Samar como highly functional local government unit sa 2025 Anti-Drug Abuse Council o ADAC audit nga ginpangunahan sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Nagpapakita ini san marig-on nga liderato ngan epektibo nga mga programa san lokal nga gobyerno kontra illegal nga droga. Sumalakan Mayor Diane Rosales, bunga ini san marig-on nga koordinasyon san LGU ngan san mga partner agencies sa paglikay ngan pag-atubang san problema sa droga. Gindugang pa sa alkalde nga ang nasabi nga pagkilala, diri lapas idungog, kundi usa nga panawagan para padayon nga parigunon ang mga programa ngan siguraduhon nga may nakikita nga resulta ang tagsa-tagsa nga inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, may ada pa kita 8 minutos ug sa mag alas 9 haaga ngan dugang nga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan. 41 bilyones pesos nga subsidiya tuition fee para han 2.5 million nga mga estudyante pribado nga eskwelahan ginalukarhan Kongreso. Sumalakan House Minority Leader Libanan. Aadi ang akon report. Radyo Pilipinas Report. Nag-alukaran Kongreso in 41 billion pesos yan nga tuig para mabayaran ang tuition fees ang mga estudyante nga nagkukulang ha pundo pero napipiritan mag-eskwela ang mga pribado nga high school. Tungod ang kawaray pampubliko nga eskwelahan na era lugar o sobra na nga kadamuhan estudyante kung overcrowded sigun kan House Minority Leader ug 4-piece party list representative Marcelino Libanan. Ining alokasyon in makakabulig nga giniestimar 2.58 million nga mga estudyante tikang mga pamilya nga kablasanon pati na adto na ada ang mga puno nga pampubliko nga eskwelahan agud makapadayon nga makatangpo sa nira sekundarya nga edukasyon ang mga pribado nga eskwelahan sa ring ni Congressman Libanan. Ini nga pundoy makakasiguro nga mas damo nga estudyante ang magpapabilin na eskwelahan labi na yan nga damo ang pamilya nga nakaka-eksperyensyahin kakulang ha kwarta ngan ang mga estudyante in may ada dako nga risk nga bumaya pag-eskwela para la magtrabaho dugang niya. Sa ring ni Congressman Libanan ang 41 billion pesos nga alokasyon para senior high school education subsidies in ginbahin-bahin, 12.3 billion para junior high school educational service contracting program o GHSESC, 26.5 billion pesos naman para senior high school voucher program o HSSVP ng 2.2 billion pesos para joint delivery voucher program kung JDVP. Ang datos tikang nga Second Congressional Commission on Education nagpapakita nga dako nga ihapan mga senior high school students ang naunda nga pag-eskwela. Pananglitan, han school year 2024-2025, may kabugusan nga 2,041,601 nga estudyante ang nag-enroll ha grade 11. Tikang hini 169,836 nga estudyante o 8.3% ang inundang ngan waray pakatabok ha grade 12. Ang pagpabilin ng mga estudyante eskwelahan indiri la polisiya ha edukasyon o saliwat ini nga proteksyon ha ekonomiya aton mga pamilya ngan aton magiging mga trabahante ha tidaraon kun ginbubuligan naton ang mga estudyante ha era kakulangan ha kwarta gintatagan naton hirahin tinuod nga higayon nga makatapos ngan makabulag ha siklohan kakurian dugang ini Congressman Libanan. Ang GHSESC nagtutugot ha mga grantees kasagaran mga graduar ha publiko nga eskwelahan nga mag-enroll ha grade 7 to grade 10 ha mga pribadong high school nga mayada kontrata ha Department of Education
Ang SHSVP naman inagahatag ang tuition grant sa mga kwalipikado nga grade 10 completers. Sigon ang determinasyon ng DepEd nga makapag-enroll ha grade 11 and 12 ha mga pribado nga eskwelahan nga apihini nga programa. Samtang ang JDVP inagahatag liwat ang tuition grant sa mga senior high school students ha technical vocational livelihood kon TVL track agud makapag-enroll ha mga pribado nga institusyon o mga non-DepEd schools nga nag-oopreserhin mga specialized nga kurso. Ang Department of Education nga ang Private Education Assistance Committee andungan nga nagdudumarahan SHSVP nga GSSESC samtang ang DepEd naman ang nagpapadalagan han JDVP. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang panato nga kalambuan mga higala, lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Maasin nakabuot ang highly functional sa ADAC performance audit. Para sa kompletong detalye, anang report ni Dalia Orit Atuel. Radyo Pilipinas, report. Usa ka na kong dungog para sa Dakbayan sa Maasin nga napili isip usa sa mga LGUs nga highly functional atol sa 2025 Anti-Drug Abuse Council kon ADAC performance audit nga gipahigayon sa Department of Interior and Local Government kun DILG Region 8. Ang mga resulta gibase sa komprehensibong pag-evaluate sa performance o functionality sa local ADAC, laki pang epektibo nga pagpatuman sa mga programa o kalihukan batok sa ilegal nga droga. Laki pusab sa gi-assess ang lig-on nga suporta sa lokal nga gobyerno, maayo nga pagpatuman sa mga plano sa aksyon, igo nga alokasyon sa pondo o koordinasyon sa mga ahensya o komunidad nga kabahin sa kampanya. Kini nga pa silugong nagpamatuod sa padayon nga pagpalingon sa Dakbayan sa mga mekanismo batok sa ilegal nga droga, pinasikad sa kolaborasyon sa nagkadaiyang sektor ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin, ara sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:58 na sa buntag. Ati Daisy, Ati Charmaine, Ati Mikay, Sir Bong, magadto ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa Webes nga edisyon. Ini nga itong programang Good Morning Eastern Visayas sa Marso 5 tuig 2026. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa doon nakauban sa Master Control, Kuya June Antegra. Of course, thank you usab sa ato nga mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa makausa pa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na usab kami nga manamilit gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Chandelia Gonzalo, kini si Micaela Gongora ug akong kauban si Glody Kayunda alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Din naluwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog yan ang Webes nga edisyon sa atong programa. Sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang iyo nakaupod Charmaine Perito Balvas, nga nakaupod liwat naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas, and damang salamat sa naton tagkontribuer balita Suzette Pratancio. Again, damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat mi Charmaine na Perito Balvez han Radyo Pilipinas sa Kalbayog ngan syempre haton bugos nga team haton istasyon hayo naging partisipasyon. Sugad man kan Miss Micaela Gongora han DYDC Visayas State University. Mga salamat Aljun Malot han Radyo Pilipinas Sogod ngan sugad man kan Sir Bong Pidalino han Philippine Information Agency Southern Leyte. Ngan tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan hangaran hiton amon station manager at Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizal Bobay Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, ngan sugad man na naton na naging kaupo diha technical engineer Alquin Baldonido, aton mga naging news contributors Ati Pen Pumida, Engineer Sok Abiria, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar, nagpapasalamat hindamo haton iyo pakigusa nga nangangumbida haton iyo utro nga pakigusa haamon buwas nga adlaw Biyernes Marso 6, 2026. So again, magandang morning, da mga salamat and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern. Ito
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas.